Magandang araw po mga kuya, mga ate. Ako po si Ate Pau Datuin. Graduate po ako ng Prex Class number 6 dito sa aming parokya ng Christ the King, Philinvest 2 noong February 16 to 18, 1996. Sa kasalukuyan, kami po ni Kuya Onying ang Prex Check Couple dito sa aming parokya. Ako naman po si Kuya Onying Datuin, tulad sabi ni Ate Pau, kami po ay sabay na nagtapos ng Prex noong February 1996 dito sa aming parokya ng Christ the King, Philinvest 2, Quezon City. Mga kuya, mga ate, ang magandang balita natin sa araw nito ay hango sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 15, verses 29 to 37. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang Panginoon ay sumaking isip, sumaking labi, at sumaking puso upang ako ay maging karapat-dapat na magpahayag ng magandang balita ng Panginoon. Umalis doon si Jesus at pumunta sa pangpang ng lawa ng Galilea at pagkaakyat sa burol ay naupo. Maraming tao ang lumapit sa kanya, dala-dala ang mga pipi, bulag, pilay, may mga kapansanan at mga taong may iba't ibang karamdaman. Inilagay sila ng mga tao sa paanan ni Jesus at pinagaling niya sila. Kaya namangha ang lahat na makita nilang nagsasalita ang mga pipi, lumalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga may kapansanan at nakakakita ang mga bulag. Kaya pinuri nila ang Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, labis akong naawa sa mga taong ito. Pangatlong araw ko na silang kasama at wala silang makain. Ayaw kong palisin silang gutom at baka mahilo sila sa daan. Sinabi ng mga alagad sa kanya, asan naman tayo hahanap ng tinapay na sa ilang nito para ipakain sa mga taong niyan? Sinabi ni Jesus sa kanila, ilang bang tinapay meron kayo? At sumagot sila, 7 at konting maliliit na isda. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao, kinuha niya ang 7 tinapay at ang maliliit na isda at nagpasalamat sa Diyos. Hinati-hati niya mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad at ibinigay rin nila sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog at tinipon ang mga natirang pira-piraso, 7 punong bayong. 4,000 lalaki ang nakakain, bukod pa sa mga babae at mga bata. At pagkapauwi ni Jesus sa mga tao, sumakay siya sa bangka at pumunta sa Magadan. Mga kuya, mga ate, ang magandang balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pananampalataya, awa at habag at pagmamahal. Sa aking palagay, ito ang mga tema ng ating Ebanghelyo ngayong araw. Una, sinabi sa dulo, 4,000 lalaki ang nakakain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Bakit ganon karami ang sumusunod kay Jesus? Dahil sila ay nananampalataya. Dahil alam nila na sa kanilang pagsunod, may biyayang darating. Isa-isang inilagay sa paanan ni Jesus ang mga may sakit at pinagaling niya sila. Namangha ang mga tao sa sunod-sunod na milagro na nasaksihan nila. Nakapagsalita ang mga pipi, nakakita ang mga bulag at naglakad ang mga pilay. Tayo rin, pananampalataya ang nag-uudyok sa atin na sumunod kay Jesus. Buong pagtitiwala na tutugunan niya ang ating mga kailangan sa paraan na makabubuti para sa atin. Let us lay before Him all our needs and troubles. Sabi nga, siya ang ating daan, katotohanan at buhay. Ang mga ito ay hindi lamang sa pagkakasakit, pisikal man o emosyonal. Mayroon tayong mga pangangailangan sa araw-araw nating buhay. At kung magiging mapagmasid tayo, maaari nating makita ang nangyayaring himala sa ating buhay.
Hindi lang po malalaking milagro ang nagmumula sa Panginoon. Dapat maramdaman din natin at magpasalamat din sa maliliit na himala dahil ang mga ito man ay mula sa Panginoon. Alam po ninyo, wala man tayong pisikal na karamdaman. Ang tanong ay, ano ngayon ang aral ng ating ebanghelyo sa mga milagrosong pagpapagaling ng mga tao? Tingin ko po, may mga pagkakataon na hindi pisikal ang ating kapansanan, pero bulag tayo kung hindi natin nakikita ang ating kapwa, lalo na ang nangangailangan. Pipi tayo kung hindi tayo nagsasalita laban sa mga mali. Bingi kung hindi natin naririnig ang tawag ng Panginoon at hinaing ng mahihirap. Pilay kung hindi tayo makapaglakbay upang mag-abot ng tulong. Lumapit tayo kay Jesus at bibigyan niya tayo ng paggaling. Sa ating ebanghelyo, alam ni Jesus ang mga sakripisyo na nagagawa ng mga tao sa pagsunod at paghahanap sa Kanya. At hindi niya iniwan ang mga itong bigo. Sila ay may biyayang natanggap. Sa ikalawang bahagi, pinawi ni Jesus ang gutom ng 4,000 at ito ay bilang lamang ng mga lalaki at ang pinakain. Sabi ko nga kanina, magpasalamat tayo kahit sa maliliit na bagay. Tignan po ninyo si Jesus, 4,000 lalaki ang pakakainin. Nagpasalamat muna siya sa 7 tinapay at maliliit na isda bago ito pinira-piraso upang ipamigay. Nasa ebanghelyo rin na po mismo na ito ay dahil sa awa ni Jesus sa mga tao. 3 araw na silang sumusunod sa Kanya. Ibig sabihin, ubos na ang baon nila. Sabi ni Jesus, ayaw kong paalisin silang gutom at baka mahilo sila sa daan. Aba, at hindi lang sila pinakain. May sobra pa. Malamang binaon pa nila sa paglalakbay pagbalik sa kanilang tahanan. Kaya pagmasdan natin ang Kanyang pag-aaruga sa atin sa araw-araw. Hindi niya tayo pinababayaan. Sa pagsunod natin kay Jesus, pag natin tularan ang pag-aalinlangan ng Kanyang mga apostol na nagsabing, saan tayo maaaring makakuha ng sapat na tinapay upang pakainin sila? Hindi nila naisip na kasama nila ang tinapay ng buhay, si Jesus. Sa disyerto pa mula sa Egypt, meron ng milagro ng mana. Alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan at nagmamalasakit siya. Kapag nagbigay ang Diyos, nagbibigay siya ng kasaganaan, siksik, liglig at umaapaw. Higit pa sa kailangan natin. Labis-labis ang pagmamanhal niya sa atin na dapat din natin siyang mahalin. Manabik tayo sa Kanya at sumunod sa Eucharistia, may milagro ng tinapay, ang tinapay na nagiging totoong katawan ni Kristo. A miracle that is made for us every day. This is an extraordinary grace. Let us partake of this meal that we may become part of Him. Mga kuya, mga ate, katulad ng napagnilayan natin sa Ebanghelyo, masasabi ko na mapalad ang mga tao na likas sa kanila ang pagiging matulungin, mahabagin at mapagkawang gawa. Mayroon namang nagbabago dahil sa pagsubok na dumarating sa buhay kung saan naramdaman nila ang sitwasyon sa buhay ng karaniwang tao sa kanilang paligid. Saan man tayo kabilang sa dalawang uri, ay grasya ng Panginoon ang magiging matulungin, mahabagin at mapagkawang gawa. Mga kuya, mga ate, ako po ay ipinanganak sa isang liblib na lugar sa Tubao, La Union. Ang hanap buhay ng aking mga magulang ay sa pagsasaka. Hindi lahat ng ulupang sinasaka ng aking ama ay pag-aari namin. Naalala ko pa noon na bumibili pa kami ng 2 kaban ng bigas bago mag-anihan.
Dahil sa kagustuhan nilang mas malaki ang kita nila at sa tulong ng aking ina, ay nagsumikap silang unti-unting makabili ng sakahan. At sa kalaunan ay nakapagbibigta na rin kami ng palay at bigas. Sa mura kong edad ay nakagisnan ko na ang pagiging matulungin ng aking mga magulang. Sila ang takbuhan ng aming mga kapitbahay at kamag-anak sa anuman nilang pangangailangan. Ganon din sa ibang tao, sa kahit maliit nilang kakayanan. Maalala ko pa noong kabataan ko. Ang bahay namin, sa aming bahay dinadala ang produkto ng mga taga-bundok na hindi nila maibenta. Sa madaling salita, ipinagpapalit na lang nila ng mga pangangailangan nila, kagaya ng asukal, asin at bagoong. Bago sila umuwi ng bundok, ay pinakakain muna sila kasi daw tatawid pa sila ng 2 ilog at malawak na buhanginan bago makarating sa kanilang lugar. Simpleng pagkain lang na lubos naman nilang ipinagpapasalamat. Ordinaryong tanawin na sa akin noon na may dadaan sa amin na makikipagtanghalian dahil malayo pa ang lalakarin. Pati ang naglalako ng isda na taga-ibang bayan na inaabot ng tanghalian ay pinapakain din kahit hindi nila kilala. Ganyan ka-generous ang aking mga magulang na siyang nakagisnan kong buhay noon. Akala ko ay normal na buhay iyon. Sa mga kamag-anak naman namin ay wala silang atubiling tumulong kahit anong oras. Maalala ko noon na nagalit ang nakatatanda kong kapatid dahil nagpautang ang aking ina sa isang pinsan namin ng gabing-gabi na. Bakit daw gabi? Imaluwag naman sa araw. Kung iisipin, ang ugali ng mga magulang ko ay hindi ko man lang namana ang kabaitan nila. May kadabutan din ako, lalo sa hindi ko kilala. Katwiran ko, kulang pa nga sa pamilya ko kung anong meron ako. Nagbago ang lahat noong nasunog ang Love Center, kung saan ako nagtatrabaho. Naisip na ko noon, paano na lang kung hindi na ma-restore ang institusyon namin? Paano na lang ang pag-aaral ng 2 naming anak na nagsisimula pa lamang magkolehiyo? Oo nga't may trabaho si Kuya Unying, pero hindi sapat iyon para mamuhay at magpaaral. Isa pa, may hinuhulugan pa siyang sasakyan. Inisip ko noon na bumalik na lamang sa probinsya para mamahala sa naiwang sakahan ng aming mga magulang, katuwang ng matandang dalaga ko kapatid. Pero mayroon din hadlang ang pagbabalik probinsya ko. Paano naman ang mga anak namin na nagsisipag-aral pa? Sino ang mag-aasikaso at makakasama nila? Dahil si Kuya Unying ay nakabase noon sa Northern Luzon at tuwing weekend lang siya umuwi. Nanalangin at kumapit ako ng husto sa Panginoon kasama ng aking mga anak. Isang tuwan din siguro kaming halos mawalan na ng pag-asa. Sa dinami naming empleyado sa Love Center, ma-accommodate ba kaming lahat ng mga government institution? Naisip ko noon na subukang mag-apply sa United Kingdom, pero ayaw ng anak kong bunso. Hanggang isang araw ay pinulong kaming lahat ng mga empleyado at sinabing maghanap na kami ng institution na kung saan ay pwede kaming ma-deploy pansamantala habang nire-restore ang Love Center. Napili ko ang Quezon Institute. Very accommodating naman ang director nila si Dr. Ernesto Molina na consultant din namin sa Love Center. Sa madaling salita, nag-start kami ng Monday. Pagdating ng Friday, ay pinatawag na naman kami ni Dr. Molina at sinabing sa Love Center na kami magre-report the following Monday to man our emergency room. 7 a.m. to 7 p.m. lang ang bukas ng ER namin. Ang pasok ko ay 11 a.m. to 7 p.m. Dito ako natauhan kung gaano ako biniyayaan ng Panginoon, kung gaano ako kaswerte. Nagkaroon ako ng realization
na dapat kong ipagpasalamat sa Panginoon, lalong-lalo na ang pagtulong sa kapwa ng abot ng aking makakaya. Dito ko na inulat at nakita ng aking mga mata ang pinagdadaanan ng mga kapatid natin na kapos sa buhay. Kung noon ay parang normal na sa akin ang makita kong nagtutulak ng kariton, ay dahil yun sa hanap buhay nila. Nang mga panahong iyon, ang kariton palang iyon ay nagsisilbi na rin tahanan nila. Pero sabi nga ng isang pari, huwag mong ipagpasalamat ang kawalan ng iba, bagkus ipanalangin mo sila. Sa ngayon ay natuto na akong tumulong sa anumang paraan. Natuto na akong alamin ang pangangailangan ng mga alam kong nahihirapan sa buhay. May regular charity group na rin kaming tinutulungan at sa mga nanghihingi ng tulong kahit maliliit na halaga o bagay ay kasiyahan na namin kami may maiambag. Mga kuya, mga ate, bago po ako magtapos, nais ko kayong anyayahan sa isang pagninilay at balikan natin ang pagkakataong nadama ninyo ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa kanyang pagkilos, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. Naging bulag, pipi, bingi, pilay ka ba? Ano ang ipinararating ng mensahe ito sa iyo tungkol sa ministeryo ng pagpapagaling ni Jesus? Nasiyahan ka ba sa paglalaan ng Diyos ng pagkain para sa iyo? Nagugutom ka ba para sa Diyos at sa kanyang kaharian? Sa palagay mo, paano ka tutugon kung pagalingin ka ni Jesus sa iyong karamdaman at kapansanan? Mga kuya, mga ate, samahan po ninyo ako sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Diyos amang mahabagin at mapagmahal, tulungan mo kaming matularan ka sa iyong pagiging mahabagin at mapagbigay sa mga taong nagugutom at nangangailangan ng iyong kalinga. Panginoong Jesus, imulat mo ang aming mga mata upang makita ka namin sa katauhan ng iba na bumaba ka mula sa langit at inihain mo ang iyong sarili bilang tinapay ng buhay para sa amin. Panginoon, patuloy mo po kaming biyayaan ng grasya na maibahagi namin ang iyong mabuting balita sa aming kapwa bilang espiritual na pagkain nila. Ipinagdarasal din namin na protektahan mo kami at iligtas sa anumang kapahamakan, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. Lahat ng ito ay aming samot dalangin sa iyo, Ama, na mayroong pagpupuri at pasasalamat sa ngalan ni Jesucristo ang aming Panginoon, nabubuhay at naghahari kasama mo, at ng banal na Espiritu, iisang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.